From Nikoy, may suggestion art challenge po ako. Make an art using makeups po. From Trisha, from Kevin, Chichi, from Jeline, why not, diba? Hi everyone! I'm Jeneline Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay makeup art challenge. Every time na gumagawa ko ng mga art challenge, isa ito sa mga lagi niyong kinukomment na next art challenge. So, ito na. Gagawin na natin. And actually, medyo hesitant din akong gawin tong art challenge na to kasi hindi naman ganun karami yung makeup ko. Unti lang yung siguro isang eyeshadow palette na yung ginagamit ko pero maraming colors na yun. And super basic lang talaga ng makeup na meron ako. And papakita ko sa inyo yung mga ginagamit ko. So, ito yung pinaka-basic talaga na lagi kong ginagamit every time na nagbe-makeup ako. And meron ako isang box pero mga luma na yun, siguro medyo expired na rin yun. Hindi ko na talaga sila ginagamit. So, ito yung medyo okay pa. Yung mga teenager years ko, mga college yun, bumibili pa ako ng mga makeup, pero hindi rin naman mga ganong high-ends, mga branded, mga Everbelena, Caroline, ganun yung mga afford, Maybelline. And dati yung Maybelline, medyo pricey pa siya dati eh. Hindi kaya ng budget ko. And then, siguro nag-start akong mag-ahit ng kilay. Parang tinarim ko yung kilay ko nung first year college na rin. And sinabi sa akin ng kaibigan ko, Jen, try mong ahitin yung kilay mo. Medyo makapal din kasi. Ayun, pumunta ako sa parlor. I think 50 pesos yata yung patrim ng kilay nun. And then, simula nun, sinusundan ko na yung paano inahit. Yun yung mga disclaimer ko, so let's start the video. Yung mga nakikita nyo ay mga scratch paper. Hindi ko tinatapon as long as may space pa akong nakikita na pwede pang gamitin. Sayang kasi 'di ba? So, lagay tayo ng mga pea size ng foundation at itry natin sa iba't ibang papel na sa tingin ko pwede. Ang first paper ay yung vellum board at as soon na i-apply ko yung foundation ay hindi ko na ma-blend. So, X na yan. Next ay itong watercolor paper. Ganon din, medyo streaky siya, so no din. Next ay canvas paper at medyo okay din kasi nakakalat yung foundation pero may build up na nangyayari kasi uka-uka texture paper kasi to. Tinaray ko yung likod na super dulas na parang magazine yung texture. Madaling ikalat kaso nag-i-stay lang sa top so hindi pa rin. Last ay itong marker paper. Una kong sinubukan yung glossy na part at super ganda ng effect. Nakakalat, nabe-blend at kumakapit din sa papel. Para mas sure ako, sinubukan ko din yung harapan na matte finish. Okay naman pero mas bet ko nga yung likod. No Shine Mattifier from Quick Fix or FX. Bahala na kayo dyan. Gagamitin natin as a primer ng paper. Ito din yung ginagamit kong primer sa skin para mas madulas at madaling i-apply yung foundation. Ilalagay natin sa buong muka, leeg at kung saan may mga skin area. Round blending brush din yung gagamitin natin pang-apply sa paper. May sketch na din ako ng mukha ni Lana Del Rey. Honestly, I can talk sa entire video about sa kanya, sa pagpa-fangirl ko, kasi as in super duper fan niya ako. Back in 2012 pa yata, mga Born to Die era. Napakinggan ko lahat ng pwedeng pakinggan na mga songs niya, kahit yung mga unreleased and super ganda. At hindi rin ako magbabanggit ng pinaka-favorite ko kasi ang dami. Pero recently, ang lagi kong pinapakinggan ay yung Old Money. Wait lang. My God, nagsisimula na ako mag-fangirl. Explain ko muna yung ginagawa ko. In-apply ko lang yung foundation all over her face pero sa mga highlight o lighter part. Na-mention ko sa previous video ko yung paggawa ng highlight. Isa doon yung simply huwag mo lagyan ng shading yung highlight o lighter part. Kasi white paper yung ginagamit natin, yun na yung magsisilbing highlight. So take advantage of that. And honestly, super nagustuhan ko yung pag-apply ng foundation. Bet na bet ko talaga. Ang daling i-blend at okay na okay yung pag-apply, hindi is tricky. Kasi yung unang kinakatakot ko rin is baka medyo patchy-patchy yung pag-apply ko. Pero paunti-unti lang din yung paglalagay ko ng foundation. Tapos kinakalat ko gamit yung round brush. Ito yung base color natin. Next ay pressed powder. Para hindi mag-move yung foundation at para ma-build din natin yung skin ni Lana. Fluffy brush naman yung applicator natin at super gaang lang ng kamay ko. At bago ko idampi sa papel, tinataktak ko muna yung excess. Halos gantong-ganti yung routine ko kapag magme-makeup ako. Primer, foundation,
foundation, tapos press powder, and yung kilay na. Before I continue, kindly like this video to support this channel. At kung bago ka pa lang dito, subscribe and tap the bell to get notified kapag may mga bago akong upload. Like nyo din yung Facebook page ko, follow nyo ako sa Instagram at Twitter para stay connected tayo. Gagamit tayo ng powder for eyebrow. At super fine naman yung brush. Tinatry kong gumawa ng stroke ng hair kaso brush at powder yung gamit natin kaya soft yung nagiging resulta. Pero move on pa rin, just work kung ano yung mga available, diba? At pinaghalo-halo ko yung light at darker brown sa palette para i-define yung facial feature ni Lana. Sa bridge ng nose, eyelid, mouth at around the face. Gagamitin natin itong palette na ito sa color ng mata. And nabasag yung black eyeshadow na matte kaya medyo may onting shimmer yung ginagamit ko. Ipapanlay natin sa upper lash line at pupil. Nag-load ako ng dark green at ipapangkulay natin sa iris niya. Different brush din yung ginamit ko para hindi maging muddy yung color. Hindi ganun ka-pigmented itong palette na ginagamit ko at kailangan mag-build up ng colors. Nilagyan ko din ng pale blue yung sclera para mas mabuhay pa. Hindi ko rin makuha yung contrast na bit ko sa eyeliner. Gusto ko kasi medyo darker pa. Kaya kumuha ako ng gel liner kaso tuyo na ito. Hindi ko kasi masyadong ginagamit at tinambak ko lang sa storage. Naghanap din ako ng black eyeliner pencil kaso wala din. Gayon ko lang napansin na wala ako no, na super basic pero wala ako. Liquid eyeliner kasi yung ginagamit ko. Kaya kinuha ko na lang yung mascara at yung pinamblock ko sa mata. Medyo streaky din at hindi ko masyadong makontrol kaya medyo tabingi yung pagline ko. Meron akong brown na eyeliner pencil at yun yung ginamit ko sa mga hair ng eyebrow niya kaso ganun din, hindi precise at super lambot. And also, puro complain yata ako sa video na to. Kinakwento ko lang yung mga experiences ko ha, hindi ko na filter yung good and bad, basta may honest opinion lang. So take it with a grain of salt. Take note, yung makeup ay para sa mukha at hindi ginawa para sa artwork. At this is an art challenge and it is completely for fun. Ginamit ko din yung liquid eyeliner pang line na mata at sa paggawa ng eyelashes. Medyo hesitant din akong gamitin ito kasi super magiging dark yung contrast. Pero need kasi nating i-dark yung line, wala naman tayong black eyeliner, diba? At yung ginagawa ko tong art challenge na to, wala na akong pakialam kahit na masira pa yung makeup. Ganun naman talaga na mauubos at mauubos din ito. At least you learn at nakakapag-create ka ng gusto mo, diba? Naalala ko nung bata ako, ayokong gamitin yung mga crayons ko kasi mapupudpod. So yun, nakatambak lang at wala akong nagawa, hindi ako natuto. So yun din yung parang naging motto ko na huwag kang matakot na maubos yung mga material na bagay as long as nadadagdagan yung kaalaman, experiences at masaya ka sa ginagawa mo. Yun yung importante. And I thank you. Para ako nagko-Q&A dito, giving you life advice na rin, diba? Yung palette na ginamit natin sa eyebrow, yun din yung gagamitin natin sa pang-contour ng face. Gamit ang fluffy na brush at huwag kalimutang itaktak para mawala yung excess. Nilagay ko sa bridge ng nose, cheeks, dun sa may cheekbone, philtrum at sa mga darker value. At in real life, ito din yung ginagamit ko pang contour. Why not, diba? Parang same lang naman kasi na press powder at okay naman yung shade for me. Blush on para mapapula natin yung cheeks ni Lana. Powder din ito kaya tinataktak ko din yung excess at super light lang yung pag-apply ko para mas even at hindi streaky. At super pigmented na to as in kapag nag-load ka sa brush, pink na pink yung cheeks mo. Nilagyan ko din ng kaunti yung forehead, nose at chin para blooming. Ito ay lip liner at gagamitin natin para i-outline yung lips ni Lana. At halos ginagamit natin yung mga products as is na parang makeup. Parang natural instinct na kasi na based on skin, foundation, sa cheeks, yung blush on, yung eyeshadow, sa mata, ganyan. Kaya yun yung mga dinadampot ko sa mga particular area. Lipstick para sa lips. At medyo lucky ako kasi halos yung shade ng lipstick sa reference photo. At dun medyo obvious yung lip liner ni Lana, mas darker na parang may hint ng sienna. Ilalagay ko sa upper at lower lip. Itong lipstick o lip balm yata to na from Revlon, medyo malamig kapag in-apply mo sa lips na parang mint. So, ang cool nito. Highlighter para sa highlight ng lips. At super kinapalan ko din yung pag-apply as in buong-buong powder para obvious. Medyo nagsaya ako sa paglalagay ng lipstick kaya hindi ko na naisip na i-preserve yung white area. At mahirap din i-correct once na i-apply
apply mo na, hindi mo na mabubura at need talagang patungan para matakpan yung mistake. Sa ear, halos same lang yung process, foundation sa base, press powder para stay in place, contour gamit ang mga browns at i-define yung lines at blush sa upper ear. So hindi na ako magiging ma-detail sa pag-explain dito. Brown eyeliner, ito yung gagamitin natin pang outline ng hair niya. So ganyan yung itsura ng desk ko kapag gumagawa ako. Ang kalat, 'di ba? Pero dinidisiplina ko din yung sarili ko na after kong gumawa, linis agad. Super strict din ako na to the point na pinaparusahan ko sarili ko if hindi ko nagawa. Like walang nood ng movie, bawal social media, mga ganyan, basta tinatanggal ko yung entertainment. Plano ko rin dapat na i-brown na lang yung hair kasi hindi ko alam kung paano ko i-achieve yung color at details ng hair gamit itong makeup. Brush yung ginagamit natin at medyo soft at wala naman akong orange na pencil. Luckily, meron akong coral shade na lipstick at ayun yung in-apply ko directly at inismudge ko gamit ang tissue. Sa unang part is tricky pa at medyo napanghinaan din ako ng loob na if ever na kaya ko pa bang ma-achieve yung hair. Lagi ko rin sinasabi sa inyo na maniwala ka na kaya mo. So, naniwala din ako. Kapag yung feeling na nasa give up stage na ako, kapit lang. Gumamit ako ng black eyeshadow, yung brown color na pangkilay at yung coral na lipstick. Yun, patong-patong yung ginawa ko. Not super the best, but that's the best that I can do with these materials. At trivia na nabasa ko sa Wikipedia at medyo maikli lang to kasi baka mag 20 minutes na tayo dito. Ang tunay na pangalan ni Lana Del Rey ay Elizabeth Woolridge Grant na ipinanganak sa New York noong June 21, 1985. 33 years old na siya ngayon. Lana is an American singer, songwriter, record producer, poet, model, and music video director. Sumikat siya dahil nag-viral yung music video niyang video games. Yung major label debut niya ay yung Born to Die noong 2012 and it was an international success. Madami na rin siyang album pagkatapos nun like yung Ultraviolence, Honeymoon, Last for Life. Honestly, wala akong friend na super fan din niya. Nakikinig pero hindi daw ganun kadalas. Also, I have a friend na hindi ko napapangalanan na. She's a good friend ko naman kasi. Pero hindi daw niya kayang makinig kay Lana Del Rey. I was like, bakit? And ang sabi niya, ang sad daw at boring, hindi niya bet. At hindi ko naman pinagpipilitan at hindi rin ako nakikipag-away if ever na may ayaw sa kanya. I respect na lang at we're all different. I love Lana, the sadness, voice, lyrics, visual, everything. Before yung mga paintings ko, halos siya as in. And when someone na magko-comment na heart emoji tapos Lana, ang saya ko. Kasi may nakaka-recognize sa kanya. Comment down below ng favorite song mo ni Lana Del Rey if ever na fan ka din niya. Sa part na yan, gumagamit ako ng cutter para gumawa ng highlight sa hair. Yung back part yung ginagamit ko, yung walang talim at tinatanggal lang natin yung layer. Again, huwag yung matulis na part kasi mapupunit yung papel.